At siyempre, huwag na natin patagalin ang mensahe ng ating Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa mensahe ni Vice Mayor Dodot, sa ating Kapitan Robin, sa ating mga kagawad, Konsi. Good morning po sa ating mga HOA officers, sa bawat grupo na represented dito. Hindi ko na po babatiin ng iba at baka absent po kayo sa trabaho, kaya hindi ko na po babatiin. Hindi ko na papangalanan kung sino yung mga kasama natin dito. Baka makita pa ng mga boss natin sa mga video. Muli po, good morning sa ating lahat. Masayang-masaya po tayo. Ngayong umaga, may pa-impacts pa kayo ha. Thank you ako. Maraming salamat din po sa inyo. Kasi hindi po mangyayari ang project na ito kung hindi sa tulong at suporta po ninyo. Congratulations sa ating lahat. Napakaganda po nito at alam nating makakatulong po talaga. Para sa kaalaman ng lahat, yung total ng kahabaan ng ating mga drainage at kalsada na pinagawa po dito sa Acacia ay nasa humigit kumulang 1 kilometro din po. Pag dinotal po natin, pati yung mga alley po natin, nasa more or less 1 kilometer po ang haba nito. Yung sa Mulawin Street, nasa 150 meters po yan. Medyo malapad-lapad. Yung sa Hobson, more than 200 meters. Nara, ganun din po. More than 200 meters. Tapos may interior roads po tayo na tag 60 meters. Meron din po tayong mga interior alley ng total po ay 361 meters. So mahaba-haba po ang project na ito. Pero kung papansin po niyo, ang total cost po natin, nakapaskil naman po yan. Pag ginagawa po ito, nasa bungad po natin, yung full disclosure po natin, nasa 14 million lang po ang pagpapagawa natin ito. Sabihin, nasa tamang presyo, maayos, at patotoo po yan dun sa mga reforma na pinakilala natin mula 2019. Katunayan, kaya nga po, minsan may mga nag-share, may mga nagpo-post o nag-report na malaki daw yung savings ng lungsod ng Pasig. Ito po yung dahilan kung bakit lumaki yung savings natin dahil sa mga reforma natin sa procurement. At ngayon naman po, nasa punto na tayo ng ating lungsod, ng kasaysayan ng ating lungsod, ng iniisip naman natin ngayon, ang pinagtutuunan natin ng pansin, ay kung paano gagamitin yung mga savings na yon ng sa paraang mas efficient, sa paraang mas mabilis, para pakinabangan ng mga may. Kumbaga, hindi tayo nag-iimbak sa bangko. Hindi tayo nagsisavings para may savings. Ito pong savings, ng mga susunod na panahon, ay gagamitin din po para sa mga serbisyo ng ating lungsod. Bago po ako pumunta dito, siyempre nag-plan kaayusan po muna kami ni Vice Dodot, pati ni Congressman Roman. Pinapaabot pala ni Congressman Roman ang kanyang pagbati sa inyo. Nagkasabay lang po, may EDCOM 2 meeting po sila. Alam niyo naman po, aktibo ang ating congressman na ginagawa niya ang kanyang trabaho sa Kongreso. 9 a.m. din po yung meeting, 9 a.m. ang ating inauguration. Kaya nagpaabot na lang po siya ng kanyang pagpapadalas naman po siyang bumibisita dito, alam ko naman po yun. Bago po kami pumunta dito, nanggaling po kami sa Oplan Kaayusan sa Big Fair Malinaw. Hindi naman po malayo mula dito yon. Siguro pamilyar po kayo sa Big Fair. Sa totoo, matagal na napabayaan po yan. Ibig sabihin, walang development, kanya-kanyang tayo ng bahay, nagbabaha, parang natatrap yung tubig sa loob. Pero ngayon po, ay masaya po akong iulat sa lahat. Kasi kahit hindi po taga ron, maganda pong alam natin kung ano nangyayari sa ating lungsod. Kasi malaking development po ito. Ang nakakalungkot po, katabi lang yun ng City Hall, ng Old City Hall, di ba? Sa totoo, sa Mayor's Office, nung nasa 8th floor pa po yung Mayor's Office, tanaw po ang Big Fair. Pag tumitingin ako sa labas ng bintana, tanaw po yun. Pero sa matagal na panahon, wala ganun. Lumaki pa nga yung problema. Ang ginawa ng inyong lokal na pamahalaan, inisa-isa po namin yung mga lote, inisa-isa po namin yung mga landowner, inisa-isa po namin yung mga problema sa lupa. At ngayon po, ay halos buo na po, right of way na lang yung inaayos.
ginagawa nabili na po ng LGU yung mga lupa, naayos na yung mga problema sa lupa. Ngayon naman, redevelopment na po tayo. At bakit ko po yan kinukwento sa inyo? Dahil masaya po ako na pag nabuo ko yung 9 years bilang inyong mayor, halos lahat, pagtapos ng term ko, halos lahat ng major problem sa lupa sa Pasig, tapos na. Halos lahat, hindi lahat, pero halos lahat. Lahat ng malalaki natapos po sa loob ng 9 years. Kaya masaya-masaya po ako habang nasa sasakyan, naisip ko, ano pa ba yung malalaki? May mga ilan pa tayo sa Santolan na medyo may mga issue pa. Nagtatrabaho naman tayo para may resolbahan po ito. Sa pinagbuhatan, medyo marami din po, pero malinaw na po yung direksyon. Sa, ano tawag dito, sa malinaw, yan po, Kalawaan, halos lahat, isa-isa rin po natin. Dahil ang inyong pamahalaan ay laging naghahanap ng mga solusyon na hindi lang band-aid, kumbaga, tinakpan o pinagtakpan lang. Para lang masabi na, uy, may project, o may ano, tapos na. Okay, may nagawa, may i-report. Hindi po, ang inyong lokal na pamahalaan ngayon ay naghahanap ng mga totoo at pangmatagalan na solusyon. Ayan, ganyan po ang inyong pamahalaan ngayon. Kaya salamat sa inyong suporta. Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung di po sa buong suporta po ninyo. Kasi sa bawat hakbang na ginagawa natin, lalo na sa pagpapakilala ng mga pagbabago, hindi naman lahat masaya pag may pagbabago eh. Karamihan masaya, pero syempre may mga iba, alam nyo na po yun, hindi ko na kailangan i-detalye yun. Alam nyo na po yan. Pero dito naman po, baka tanungin naman ng mga taga-Akasya, paano po kami? Madalas binabaha dito sa Akasya, hindi man pero ay paano, una, yung drainage na ito, makakatulong po. Pero hindi po ito yung total solution. Alam naman ni na Pres yan. Ang nagiging problema po natin, di ba, hindi lang po rito, no, hanggang sa Urbano, hanggang sa Isguera, medyo, sa totoo hindi naman ganun kataas yung tubig, pero siyempre gusto natin, di ba, gusto natin maayos, gusto natin mabilis pumupa ang tubig. Pag hindi umuulan, gusto natin maayos. Kung kaya gawin flood-free, flood-free. Kung pwede, kahit walang drainage o gutter dip, yun po ang goal po talaga natin. Yan ang mission po talaga natin. Ngayon, ano po yung nagiging problema natin? Sa totoo, hindi na po drainage yung problema natin. Ang problema natin, yung mga kalsada natin, mas mababa po kaysa sa ating sapa, yung water level. Ibig sabihin, kahit maayos yung drainage mo, pag tumaas na yung tubig sa creek, wala na. Pag mas mataas yung tubig doon, saan pupunta yung tubig? Kaya, kinausap ko na rin po ang MMDA, naghahanap tayo ngayon ng solusyon na pangmatagalan. Kasi kahit anong ganda ng drainage natin, kung mas mataas ang tubig sa sapa o sa creek, walang mangyayari. Talagang bababa ang tubig eh. Pag bumaba ang tubig sa atin, stagnant po siya, wala na pong mangyayari. Antayin mo na talaga na bumaba ulit itong tubig sa sapa. Diba? Mula sa ilog pa nga, sa totoo. Kaya, nakausap natin ang MMDA ngayon, naghahanap tayo ng solusyon. Kasi sa totoo, pag pinag-usapan ng mga waterways, hindi lang po yan Pasig. Pag sinabi ng Pasig River, hindi yan po Pasig City lang. Maliit lang ang bahagi natin sa Pasig River. Ganun din po sa Marikina River. At sa iba pang mga waterways natin, magkakarugtong po yan. Kaya kailangan makipag-ugnayan din tayo mula sa nasyonal hanggang sa ating LGU, hanggang sa barangay level, kailangan magtulungan po tayo. Hindi ko na po i-detalye yung buong lahat-lahat ng ginagawa natin, pero binabanggit ko lang po yan ngayon para alam nyo po na may ginagawa ang inyong lokal na pamahalaan, hindi lang yung mga drainage na ganito, kundi nag-iisip tayo ng maayos at pangmatagalang solusyon na kasama rin po sa ating flood control and drainage master plan na nasa mga 80% complete na rin po. Kaya sana patuloy niyo pong suportahan inyong lokal na pamahalaan at asahan po ninyo na maghahanap tayo at gagawa tayo ng mga totoo at pangmatagalang solusyon. Hindi lang para sa Akasya, pero sa buong lungsod ng Pasig. Maraming salamat po.
Yun lang po muna sa ngayon. Sa totoo, dami kong gustong i-report sa inyo. Ang dami kong gustong ikwento sa inyo. Aso, baka naiinip na po kayo. Okay lang. Gusto nyo, hanggang gabi tayo dito. Okay lang po sa ano. Aso, baka nakabutan tayo ng ulan. Kaya hindi ko na masyadong haabaan. Masaya na po akong makita kayo at ma-inaugurate po ang ating munting project na ito. Maraming salamat, congratulations sa lahat ng mga nagkakahanda. God bless you sa ating lahat. Ng inyong barangay captain, Cap Robin Salandanan. Good morning everyone. Mayor, good morning po. Vice Mayor Dodot, good morning. At sa ating City Council kay Boy Raimundo at sa paparating pa pong mga sanggunian. Maraming pong salamat sa ating mga HOA. Dalangin po namin ay mapanatiling maayos at malinis ang pinaghihirapang ipagawa ng ating lokal na pamahalaan. Nasa inyo pong kamay ang pangangalaga. Kasi kung iaasa nyo lang po ng iaasa sa lokal na pamahalaan at sa barangay, hindi po tayo matatapos ang kaayos. Kaya dapat po magkaisa tayo, magkaroon na po tayo ng disiplina para nang sa ganon, yumabong pa ang mga pagawain ng ating Mayor Vico at ang ating Vice Mayor Dodot at ng City Council. Kaya po muli maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Cap Robin Salandanan. Ay na ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Dating buting Mayor Vico Soto, siyempre ang mama ng pinagbuhatan. Cap Robin, dating mga kagawad. Of course, kay Francie Boyi, Raimundo, kay Press Remy, nasaan si Press Remy? Wala. Ayan pala, kanina magkatabi tayo eh. At sa ating members po ng Acacia HOA, Women's Club, na palagi ako binibisita sa opisina ko. Sa inyong lahat, magandang umaga. Finally, nagkaroon na po tayo ng inauguration and blessing dito po sa proyekto ng ating lungsod, no? Napapaganda ang inyong lugar. Napakalayo na ng itsura ngayon, kumpara sa dati. Dati, bako-bako, nagbabaha, nag-iipon ng tubig, pero ngayon, at least, maayos at maganda na, no? Katulad po. Sige, palapakan yung ating lungsod. Tama, ito po ay hindi naman po nagaling sa amin ni Mayor Vico to, no? Ito po ay galing sa pera ng taong bayan din. Kaya ang ibabalik natin ay panatilihin lang natin na malinis, no? Alam po natin, itong nakaraang linggo talagang, alam nyo, marami nagsasabi, bakit daw ganun? Yung bagyo, sinabi, dadaan sa atin pero hindi dumaan sa atin. Di ba? Sino sa inyo nagdasal na hindi dadaan dito? Kasi ako kasama doon. Nagdadasal tayo na hindi dumaan. Sinagot ng Diyos ang dasal natin. Amen. Kaya nga tayo magpasalamat. Kasi yung iba sinasabi, hindi pala dumaan eh. Kaya nga sabi ko, alam nyo, imbes na sabihin natin, hindi dumaan yung bagyo dito, ang sabihin natin, answered prayer po ito. Tama? Kaya tayo mas lagi dapat magpasalamat sa Diyos. Kasi isa sa talagang pinag-aalahan namin na lugar dito sa inyo dahil ano natin yung ating pumping station hindi po 100%, no? So malapit pa rin po matapos yan. But anyway, ulit-ulitin ko, ang sanhin ho ng baha ay ang basura talaga. Ayan po ay number 1 problema. Kaya ako'y makikiusap ng matindi sa inyo. Turuan ninyo yung mga anak ninyo na huwag magtapon ng basura. At kailangan tayo may disiplina. Alam ko yung garbage collection po natin, may oras, di ba? Yung iba ko sa atin, ito sigurado umamin man yung iba o hindi. Pag nakalimutan yung oras, yung basura natin, bibigyan pa natin ng 10 piso o 20 pesos yung ating kapitbahay na anak. At sasabihin, pakitapon na lang kung saan. Yan po ay bumabalik sa atin. No? Kaya ako'y kailangan may disiplina po tayo, no? Sa ating mga komunidad kasi dyan po talaga magkakaroon ng isang tunay na pagbabago ang ating lipunan. Kung tayo mismo ay nagmamahal at magbibigay respeto sa isa't isa.
So anyway, ako'y ulit nagpapasalamat. Congratulations po sa Acacia Hoa. At alam niyo naman, andito lang po palagi ang inyong kaibigan si Dodot Jaworski para sa inyong mga pangailangan. Good morning and God bless po. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Forward pa natin ng konti yung bulaklak para magkasa sila ng logo sa dito. Asan po si Fred? Ayun. Ayan. Alright. At the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Pinagbuhatan. And of course,